Ipinagbabawal pa rin sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ang mga light electric vehicle tulad ng e-bike at e-trike. Ito ang nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bagamat hindi muna sila magbibigay ng ticket at mag-i-impound ng mga masisitang unit. Si Bernard Ferrer sa sentro ng Balita Live. Audrey, paiigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA ang kanilang information campaign sa pagbabawal sa mga light electric vehicle tulad ng e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ito ang sinabi ni MMDA Chairman Don Artes matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang buwang grace period bago tuluyang ipatupad ang MMDA Regulation Number 24-002 Series of 2024. Sa ilalim ng nasabing regulasyon, pinagbabawal ang mga tricycle, pushcart o kariton, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike na dumaan sa mga National Road, Circumferential Road at Radial Road. Kasabay nito, inisa-isa ng MMDA ang mga gagawin nilang hakbang habang umiira lang isang buwang grace period sa mga e-bike at e-trike. One, i-inform sila ng regulasyon na nagsasabi na bawal po sila. Two, ituro kung saan yung mga alternatibong daan. At three, mag-comply doon sa LTO regulations. Ipinaliwanag ni MMDA Acting Chairman Don Artes kung bakit ipinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang bahagi ng regulasyon ng MMDA. Sinabi naman niya po doon sa kanyang interview na napanood niya yung strict implementation ng regulasyon na ito at siya po ay naawa doon po sa kanyang nakita. Kaya minabuti niya nga po na issue yung direktiba. Gumagawa na ng paraan ng MMDA kung paano nila makansela ang mga naisyong ticket at maibabalik ang mga na-impound na e-bike at e-trike na umabot sa 69 na units. Pero muli nilang pinalalahanan ang mga e-bike at e-trike na magmamatigas pa rin sa pagsunod sa batas trapiko. Pero kung mag-insist ka, meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority, driving without license, or disregarding traffic signs. Samantala, ikinatuwa ng ilang e-trike driver ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. lalo't ito ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Tama naman po yun eh. Kasi wala naman silang abiso sa mga may-ari ng e-bike na kung anong dapat gawin. Dapat may pinapatupad sila na biglaan na lang silang nanguhuli. Ako po ay tuwan-tuwa at ganoon ang pagmamahal ng presidente sa amin ng mga e-trike. Audrey, sa May 18, tuloy nang ipatutupad ang regulasyon sa mga e-bike at e-trike kaya nananawagan ng MMDA sa mga driver nito na sundin ang ipinatutupad na panuntunan ng gobyerno. Balik sa iyo, Audrey. Okay, yung information dissemination, Bernard, paano ipapakalat ng MMDA yung mga tamang panuntunan at iba pang detalye patungkol sa pagbabawal ng mga e-trikes sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila? Audrey, magiging katuwang ng MMDA ang mga local government units maliban pa sa kanilang mga traffic enforcer na maaring magbahagi ng mga impormasyon sa mga makikitang e-bike o e-trike driver sa mga pangunahing lansangan na madadaanan ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.